Ilang araw na rin ang tumatakbo simula nang maglabas ang MTRCB ng kanilang desisyon na 12 airing days sa It's Showtime. Magkakaalaman after 15 days kung ano na talaga ang mangyayari, at kung sa loob ng 15 days ay nakaapela na ang It's Showtime sa Office of the President at kung ano ang naging resulta nito. Naninindigan pa rin sina Vice Ganda na wala silang nilabag na violation, nakasaad din ito sa naging statement ng show. Ayon sa interview ni Chairperson Lala Soto, tinanong kung makatutulong kaya kung humingi sila ng sorry na ginawa ng iba na nagkaroon ng violation. Ilan sa mga ito ay sina Wally Bayola ng It Nang Magmura, si Regine Tolentino na nagkaroon ng nip-slip sa It's Showtime, at si Dace Urichoy ng It Bulaga. Positibo naman ang naging tugon niya sa tanong. Aniya, honestly, I personally think that, yes, it will help, but syempre, may kanya-kanyang pag-iisip ang board, hindi ko naman kontrolado ang kanilang kaisipan, pero yes, makakatulong talaga. Nadagdagan ang mga karakter na sangkot sa isyu ng MTRCB at ang 12-day suspension na ipinataw nito sa It's Showtime. Ngayon ay nakisali na rin ang ilang taong nagpakilala bilang mga miyembro ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, isang grupong wala sa kamalayan ng publiko bago nito. Nagsampa ang grupo ng kasong kriminal laban kay Vice Ganda at ang partner nitong si Ayon Perez, na bahagi ng Kapamilya Noontime Show. Noong August 24, 2023, nakakuha pa ang grupo ng special meeting kay MTRCB Chairperson Soto tungkol sa paglaganap ng di umano'y immoral content sa noontime television shows. Ipinagkaloob ng KSMBPI sa MTRCB ang kanilang suporta para raw sa public awareness at makatulong daw sa pag-aksyon sa pinaniniwalaan nilang moral decay sa entertainment industry. Sa August 29 Facebook post ng Spin Media, official affiliate ng KSMBPI, ibinahagi ang ilang larawang kuha sa pulong ng KSMBPI kay Chairperson Lala Soto sa mismong tanggapan ng MTRCB.